kung bakit hindi bayad o napupunta lang sa non-qualified ang views ng ating mga content. Dahil alam naman natin ngayon na qualified views lang talaga ang binabayaran ni Facebook. Ngayon, ano ang mga dahilan kung bakit hindi siya bayad? So, una dito kapag naka-turn off ang ads mo. So, para malaman mo kung naka-turn on ito, pumunta ka sa dashboard mo, doon sa content monetization, settings icon mo, itap din, tingnan dyan kung naka-on ba ang allow ads to be shown on your public content. So, dapat naka-turn on yan para talaga may bayad yung mga content mo o yung views mo. Kapag nag-qualified, may bayad talaga siya. Pangalawa naman, kapag mayroon kang mga violations. So, hindi talaga babayaran. Mapupunta talaga sa non-qualified ang mga views mo kapag mayroon kang violations. So, bago ka mag-upload, siguraduhin mo na wala kang issue, walang violations, para hindi masayang ang pag-upload mo ng content. Dahil kapag may problema, may violations, so mapupunta ito sa non-qualified views. At ang pangatlo naman, ito yung kapag hindi na kumpleto ang sit-up ng payout. So, kailangan talaga, bago ka pa ma-monetize, bago ka pa ma-invite sa content monetization, kailangan nakahanda na yung mga requirements mo para pag pinasit up ka, so madali mo na lang masisit up. At ang sunod naman, ito yung kapag may copyright yung content mo, kahit pa gawa mo yan, kapag nilagyan mo ng music, nagka-copyright siya, so mapupunta din siya sa non-qualified views. At kapag repeat views din, yung inulit-ulit na, so isa lang ang counted doon. So dapat din yung pinanood ng buo. So kapag inulit-ulit, isa lang ang counted doon. At kapag less than 10 seconds yung ano mo, yung video mo, yung content mo, so hindi siya babayaran din. Hindi rin siya mapupunta sa qualified views. So kailangan 10 seconds pataas yung video na gagawin mo. So dapat malinaw. At kapag yung content mo ay halimbawa nag-post ka, post, so hindi rin ito babayaran. So di ba kapag nag-upload tayo, meron diyan post para marami ang maabot ng content mo, so magbabayad ka. So hindi rin ito binabayaran ng Facebook kapag post ang ano mo, binost mo ang iyong post. At ito yung mga deleted na mga post mo na, delete mo na, so wala na rin yung hindi na rin kasama na babayaran. At ang content na with authentic engagement. So dapat malinaw sa atin na kasama sa hindi babayaran pala, ito yung mga inauthentic engagement. So, dapat masanay na tayo na makipag-engage tayo ng tama. So, may mga content creator na na-demonetize dahil lang sa mga engagement bait, mga inauthentic engagement. So, dapat iwasan din natin ito kaya para hindi naman masayang yung mga pag-upload natin ng mga content. So, marami tayong dapat talaga dito i-consider na mga bagay-bagay na kahit maliliit lang na nakakaapekto pala para mapunta yung mga views natin sa non-qualified views. So talaga ang binabayaran dito, ang qualified views, ito lang talaga yung walang mga problema na views mo at yung content mo na walang problema at pinanood ng buo original. So matuto tayong gumawa ng content na original. Kasi kapag galing din sa platform, sa ibang platform, so hindi rin siya babayaran. Kailangan talaga gawa natin walang music, yung original audio natin, at kailangan talaga dito na ang importante na panoorin talaga. So, gawin mong maganda, may value, may sense ang iyong content para panoorin talaga ito ng matagal ng mga audience dahil ito ang binabasihan ng qualified views. Dati kasi sa unang mga panahon, views lang. Wala, kahit hindi qualified, basta may views. So, kumikita na noon. Pero ngayon masyado nang higpit. So, qualified views na ang binabayaran. So, kaya dapat talaga, ito na ang tatandaan natin. Nagmawa tayo ng content na may value. So, hindi lang pala sa kapag hindi lang dahil sa hindi pinanood ng buo, yung kapag din pala mayroon tayong mga issue. So marami palang pinagbabasihan si Facebook kung bakit napupunta sa non-qualified views ang ating mga content. So dapat alamin natin ito. So sana naman nakatulong ito sa inyo at sana may naintindihan kayo. Thank you for watching.